Kabanata 1371. Ano ito? Tinanong ni Gerald. Kaya, kahit na tinatakan ako ng King of Judgment portal sa lihim na silid ng pamilyang Gunter sa buong oras na ito, buong-buo akong may kamalayan sa buong oras. Sa pag-iisip na iyon, nakinig ako sa kung ano ang pinaplano ng Gunter sa buong panahong ito, at mula sa kung ano ang naaalala ko, ang Hunters ay tila hawak ang dalawa sa iyong mga kaibigan. Ang isa sa kanila ay may apelyido ng Tyndall, samantalang ang iba pang apelyido ay Baker. Kapwa sila dapat ay nakakulong pa sa lihim na silid sa ilalim ng lupa ng Gunter Manor. Panipi, kaya't kung bakit hindi ko mahanap si Chester. Sinabi sa akin ni Gerald na hanapin siya, kita mo, at naramdaman kong kakaiba na wala pa rin akong bakas kung nasaan siya, kahit na matapos ang pagsisiyasat ng ilang araw. Bilang ito ay naging, ang mga Gunters mayroon siya, sabi ni Peter habang umiling. Nang marinig iyon, napagtanto ni Gerald na ang kanyang pinakamalaking takot ay sa kasamaang palad ay natupad. Hindi pa masyadong nakakalipas, halos mahulog siya sa bitag ng pamilyang Gunter, isang bitag kung saan kasangkot si Hogan na halos matagumpay na napatay siya. Habang nanatili si Chester sa hotel sa ilalim ng mga utos ni Gerald, pabalik noong inaatake pa ni Hogan si Gerald, moari na ni Gerald na tiyak na nasa panganib din si Chester. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kabuti ang pakana ng mga Gunters. Bukod kay Chester, alam din ni Gerald ang posibilidad na si Aidan, ang kanyang matalik na kaibigan na lumahok sa isang pagsasanay sa pagsubok na hinusay ng mga Gunters, na makitungo. Naiintindihan kung paano nagpatakbo ang mga Gunters, pagkatapos nilang mawala, alam ni Gerald na hindi sila magkakaroon ng madaling oras na makatakas mula sa pamilyang iyon. Sa pag-iisip na iyon, sumagot si Gerald pagkatapos, Zyla, bakit hindi ka muna magpatuloy? Ngayong na-save na si Jasmine, hindi ko maiwanan ang dalawa kong kaibigan. Babalik ako upang iligtas sila. Panipi, may balak ka bang magpatakbo ng isang solo mission, Gerald? Hindi ka makatiis ng isang pagkakataon laban sa King of Judgment portal. Sagot ni Peter sa nag-aalala na tono habang nakatingin si Zyla kay Gerald na may isang nag-aalalang ekspresyon. Alam na alam ko iyon, kaya't hindi ko siya lalaban-laban. Huwag kang mag-alala, sapagkat may plano ako. Nagtitiwala ako na kasama nito, makakaligtas ako ng aking mga kaibigan at makatakas ng ligtas. Nakangiting sabi ni Gerald. Tapat na naisip ni Gerald ang ideya ng paglusot sa Gunter Manor mas maaga habang iniisip kung paano makakuha ng maraming balita at impormasyon mula sa Gunters. Upang isipin na ang kanyang paunang plano ay magtatapos na ginagamit bilang isang pamamaraan upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Anuman, nakikita kung gaano ang pagiging ma-presage ni Gerald, ang iba ay mas nakakaalam kaysa sa akitin siya laban dito. Sa totoo lang, si Zyla mismo ay tila may malaking tiwala sa desisyon ni Gerald. Magaling, dahil ito ang kaso, pupunta muna kami sa disyerto sa Hilagang Kanluran. Dahil hindi alam ng hari ng paghuhukom kung nasaan ang Limes, ang lugar na iyon ay magiging isang pansamantalang ligtas na kanlungan para sa atin. Hihintayin ka namin doon, sabi ni Zyla, napakahusay. Iminumungkahi ko rin ang parehong bagay din. Para sa kaligtasan, sa palagay ko lahat kayo ay dapat maglakbay sa isang pangkat. Ngayon kung wala nang iba pa, pupunta muna ako. Magtatagpo ulit ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Sagot ni Gerald habang pinapanood habang ang lahat ay tumango bilang kapalit. Alam na alam ng lahat na ang hari ng paghuhukom ay maaaring maging mabilis patungo sa kanila sa segundo na iyon. Hindi nais na maantala ang mga bagay, ang parehong partido ay kaagad na umalis sa kanilang magkakahiwalay na paraan. Sinigurado mismo ni Gerald na makukuha kay Felton na kasalukuyang mukhang isang ligaw na aso bago sumugod sa kailaliman ng mga bundok. At tulad nito, ang buong Shantytown ay nahulog sa patay na katahimikan, na may paminsan-minsang kislap lamang ng ilaw ng buwan na nag-iilaw sa lugar. Gayunpaman, hindi masyadong nagtagal, maraming mga makapangyarihang tao ang nagsimulang tumalon sa madilim na Shantytown. Pagdating sa wakas sa patio ni Pedro, ang itim na ilaw, na humantong sa ibang mga tao sa lugar na ito, ay dahan-dahang naging malabo na hugis ng isang tao. Ang pag-scan sa pamamagitan ng walang laman na puwang ng kanyang malambot na mga mata, mabilis na nakita ng madilim na figure ang sakripisyo ng dambana na nasa gitna pa ng looban.
Pagkalipas ng isang segundo, nagsimulang maglakad si Hogan patungo sa madilim na humanoid bago sabihin, walang isang kaluluwa sa shantytown na ito, Panginoon. Lahat sila ay tumakas. At medyo kamakailan din. Idineklara ang madilim na figure na malinaw naman na ang King of Judgment Portal habang ang kanyang mga mata ay namumula. Sa kanyang kasalukuyang anyo, halos siya ay demonyo. Naiintindihan. Dahil ito ang kaso, agad kong aatasan ang mga nasasakupan na maghiwalay at hanapin ang mga ito sa buong lugar. Sagot ni Hogan, hindi na kailangang gawin iyon. Hogan, kailangan kita dalhin ang mga lalaking ito at magtungo sa mga bundok sa timog. Batay sa aking kaalaman, at ang katotohanang kamakailan lamang silang umalis, ang tanging paraan na maaari nilang maiwasan na mahuli ay sa pamamagitan ng pagtungo sa kailaliman ng mga bundok doon. Iniutos ang King of Judgment Portal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kadiliman. Natanggap ang kanilang order, ang koponan pagkatapos ay mabilis na tumungo sa kailaliman ng mga bundok, na hangad na hulihin si Gerald at ang kanyang mga kakampi. Mismo ang King of Judgment Portal ay huminga ng malalim bago mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao. Naghihintay ako para sa araw na ito sa loob ng libu-libong taon, Limes at Zyla. Ni alinman sa inyo ay hindi makatakas mula sa aking pagkakaunawaan. Makukuha ko ang Herculean Primordial Spirit at papayag sa trono ng tatlong mundo. Idineklara ang King of Judgment Portal, ang kanyang mga kamao ay nakakubli ng mahigpit ngayon na ang puti ng kanyang palad. Sa puntong ito, hindi na niya maitago ang napakasamang masamang espiritu sa kanyang katawan. Bumabalik sa party ng paghahanap. Halos lahat mula sa Judgment Portal ay kasalukuyang gumagawa ng masusing paghahanap sa kailaliman ng mga bundok. Naturally, maraming mga Gunters din na tumutulong sa kanila dahil nakikipagtulungan sila sa King of Judgment Portal upang matiyak na walang makakatakas sa kanilang mga mata. Sa maraming mga tao na aktibong nangangaso sa kanila, Gerald at ang iba pa ay hindi makalipad palabas ng lugar na iyon, kahit na may mga pakpak sila. Hindi ito napag-isipan sa alinman sa mga miyembro ng Gunters o Judgment Portal, gayunpaman, na ang iba pa ay matagal nang umalis sa lungsod ng Curtain, sa napakabilis na bilis, at patungo sa disyerto. Hindi ito masyadong nagtagal bago magmalapit na ang madaling araw. Kabanata 1372, habang naghahanap sa paligid ng siksik na kagubatan, ang koponan ay nahati sa mas maliit na mga grupo, at si Hogan mismo ay kasalukuyang namumuno sa isang koponan ng 5 tao. Habang nagpatuloy sila sa paghahanap, biglang sumigaw ang isa sa mga nasasakupan ni Hogan, may isang tao na nasa unahan lang. Hogan, narinig iyon, ang natitirang bahagi ng maliit na pangkat ay agad na sumugod at mabilis, nakatayo sila sa tabi ng taong iyon. Habang tumatakbo, napansin nila na hindi lamang ang taong nagmamaktol sa kanyang paglalakad, ngunit mayroon din siyang mga damit na walang baso pati na rin ang galos sa buong katawan. Ngayon na nasa tabi niya talaga sila, subalit, nanlaki ang mga mata ni Hogan sa pagkabigla ng sabihin niya. Bata, Young Master Gunter. Ang huling narinig ng sinuman mula kay Felton ay ilang araw na ang nakakalipas matapos siyang may padala sa Dordwell Heights upang hanapin si Gerald. Walang sinumang maaaring makipag-ugnay sa kanya hanggang sa puntong ito. Nag-aalala na may sakit, si Erith, na nakahanap ng ilang mga pahiwatig, ay tinitiyak na magpadala ng maraming mga tao sa mga bundok upang hanapin siya, kahit na hindi ito nagawa. To think na may totoong nangyari kay Felton. H. Hogan. Oh, salamat sa Diyos. Napakaginhawa ko nang makita ka. Mangyaring, bilasan mo at iligtas mo ako. Sinabi ni Felton habang lumuluha siya sa pangalawang nakita niya si Hogan at ang kanyang mga tauhan. Panigurado, para sa akin dito, wala nang mangyayari sa iyo, Young Master Gunter. Anuman, sino ang bumugbog sa iyo ng masama? Tinanong ni Hogan. Ito, si Gerald iyon. Habang pinamamahalaan ko siya sa shantytown ilang araw na ang nakakalipas, hindi ko inaasahan na kumuha siya ng isang napakalakas na tao upang kunin ako. Wala naman akong paraan para mag-counterattack talaga. Kapag natalo ako, dinakip ako ni Gerald at ipinasok ang isang malakas na lason sa aking katawan. Parang hindi pa sapat iyon, pinahirapan niya pa ako sa hindi mabilang na paraan. Pinakamalala sa lahat, kahit papaano ay nagawa niyang ipatawag ang kaluluwa ng babaeng nakaputi kagabi. Kasunod nito, dinala niya ako sa siksik na kagubatang ito.
Wala pa akong ideya kung ano ang inaasahan niyang makamit mula rito, ngunit kinuha ko lang ang pagkakataong makatakas nang hindi niya ako binigyan ng pansin. Paliwanag ni Felton, tulad ng inaasahan, nahulaan ng tama ang Panginoon. Kaya tunay na ikaw ay nakuha at nakakulong sa Shantytown sa buong oras na ito. Hindi nakakagulat na ang Gunters ay hindi makakuha ng anumang balita tungkol sa iyo mula noong araw na iyon. Panipi, narinig iyon, pagkatapos ay lumingon si Felton upang tingnan ang isa sa kanyang mga nasasakupan bago mag-order, "You there?" Pumunta order ang natitira upang agad na taasan ang saklaw ng paghahanap sa loob ng kagubatan. Nasa kung saan pa rin si Gerald, at hindi natin siya papayagang makatakas muli. Panipi, pinagtibay, tatawag din ako sa isang tao upang ibalik ka sa Gunter Manor ngayon. Panipi, pinapahalagahan ko ito. Sagot ni Felton sabay tango. Makalipas ang ilang sandali sa Gunter Manor, isang lingkod ang mabilis na tumakbo kay Aerith bago idineklara, "Lady Gunter." Sa wakas ay bumalik si Master Gunter. Panipi, ano? Tahanan ni Felton. Agad na tugon ni Aerith, parehong nakagulat at natuwa. Hindi lihim na palaging nag-aalala si Aerith tungkol sa kaligtasan ni Felton sa buong pagkawala niya. Ngayong alam na niya na siya, kahit papaano buhay, hindi mapigilan ng mga talukap ng kanyang mata ang paggalaw sa kanyang kagalakan. Sa katunayan, gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan din at kasalukuyang walang malay. Sabi ng lingkod, "Ano, ihatid mo ako sa kanya. Bilasan mo," sigaw ni Aerith habang agad siyang tumatakbo palabas kasama ang lingkod. Oo nga, sinalubong kaagad siya nang makita si Felton, nakahiga sa isang stretcher, ang pangalawa ay lumabas siya sa labas. Nakikita kung gaano siya takot na pinahirapan, kaagad na napuno ng matinding kalungkutan si Aerith. Narinig mismo ni Yumi ang kaguluhan kanina, at nakatayo siya ngayon sa tabi ng kanyang lola. "Felton, paano ka napunta sa ganitong paraan? Sino ang gumawa nito?" Ungol ni Aerith, sobrang sakit sa boses niya. "Natagpuan namin ang batang Master Gunter sa makakapal na kagubatan sa isang bahagyang buhay na estado. Tulad ng para sa salarin, ito ay walang iba kundi isang subordinate na tinanggap ni Gerald. Maliban dito, pinasok pa ni Gerald ang isang labis na kakaiba at malakas na lason sa kanyang katawan. Si Gerald mismo ay kasalukuyang tumatakbo sa siksik na kagubatan." Panipi, ano, kaya si Gerald? Ungol ni Aerith sa sobrang sama ng loob na naging pulang-pula ang kanyang mga mata. Kasunod nito, pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Felton habang nakahawak ito sa kanya ng protektibo. "Naririnig mo ba ang boses ko, Felton? Huwag mag-alala, siguradong makukuha ko si Gerald at ihak sa piraso." Sabi ni Aerith habang marahang hinahaplos ang pisngi. Ang pangalawang hinawakan niya siya, gayunpaman, agad na bumukas ang mga mata ni Felton at agad niya itong sinipa ng husto sa tiyan. Ganap na nahuli sa bantay, natagpuan ni Aerith ang kanyang sarili na lumilipad paatros bago lamanding ng husto, medyo malayo ang distansya, na may malakas na thud. Lola, bulalas ni Yumi, pakiramdam na nagulat. Si Felton mismo ay desperadong sumisigaw habang sumisigaw, "Please, huwag kang lalapit, pakiusap, manatili ka." Panipi, habang dumudugo ang kanto ng bibig ni Aerith, simpleng sagot niya, Ayos lang ako." Tingnan mo lang si Felton. Ang batang mahirap ay dapat na traumatized matapos na labis na pinahirapan. Panipi, Kabanata 1373. Hindi sinisisi ni Aerith ang apo sa mga kilos nito. Kung tutuusin, alam niya sa isang katotohanan na simpleng akala niya na siya si Gerald. Matapos dumaan sa labis na pagdurusa, hindi sorpresa para sa ugali ni Felton na maging labis na ito. "Ano sa lupa mo pa ito na trauma? Na di asterisk man Gerald. Ay hak ko siya kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Tiyak na maghihiganti ako para sa iyo." Napaisip si Aerith sa sarili habang nagliliyab sa kanyang mga mata ang pamamaslang. Habang siya ay hindi may kakaila galit na galit, ito ay pa rin ang isang masayang okasyon para sa mga Gunters dahil Felton ay pinamamahalaang upang bumalik sa isang piraso. Dahil kapwa ang mga miyembro ng Judgment Portal at ang Gunters ay kasalukuyang naghahanap para kay Gerald, alam ni Aerith na ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon na makuha siya muli. Sa pag-iisip na iyon, hinayaan niya si Felton na magpagaling sa Gunter Manor habang siya rin ay umalis upang manghuli kay Gerald. Dahil sa lahat na nakatuon sa pagkuha kay Gerald,
ang Gunter Manor ay medyo sira na sa oras ng hapon. Nasa paligid na iyon nang sa wakas ay nagpasya si Felton na umalis sa kanyang sakit. Nakangiting bahagyang mapait sa kanyang walang magawang estado, pansamantalang lumiwanag ang mga mata ni Felton habang binubulong niya sa kanyang sarili. Ang bilangguan sa ilalim ng lupa na kasalukuyang nakakulong ni Aiden at Chester ay malamang na mapupuntahan sa isang lihim na silid sa manor. Gayunpaman, upang isipin na si Aerith ay patuloy na maraming mga lingkod sa tabi ni Felton. Halos wala akong anumang oras na nag-iisa. Ang nakakatawang babaeng iyon ay mabuti sa mga tuntunin ng seguridad, sigurado iyon. Habang nasa labas, ang taong ito ay tumingin at parang eksaktong tunog ni Felton, ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi maaaring maging mas malayo. Sa totoo lang, ang taong dinala pabalik sa Gunter Manor ay walang iba kundi si Gerald. Habang dati na niyang pinaplano ang paglusot sa Gunter Manor, sa pamamagitan ng pagkukubli bilang Felton, na hindi natukoy upang makagambala sa mga aksyon ng mga Gunters pati na rin upang mapunta sa ilalim ng ilang mga insidente na nangyari, ngayon ay hindi na niya kailangang gawin lahat ng iyon. Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan niya na maaari niyang gamitin ang eksaktong parehong paraan ng paglusot kahit sa oras na ito, ang kanyang misyon ay ang madaling i-save at sneak ang kanyang dalawang kaibigan. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit na pagkatapos magtanong maraming mga tagapaglingkod, tungkol sa kung saan ang pasukan sa piitan sa ilalim ng lupa ay ang buong hapon, wala sa kanila ang may ideya kung nasaan ito. Nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya, bumalik si Gerald sa silid ni Felton upang alamin ang kanyang susunod na hakbang. Bago pa siya makapag-isip ng mahaba, gayunpaman, bigla niyang narinig ang mga katok mula sa pintuan. "Pasok ka," sabi ni Gerald. Pagkalipas ng segundo, bumukas ang pinto at pumasok sa isang magandang babae. Siyempre, wala itong iba kundi si Yumi. "To think makakakuha ka pa rin ng kama at paglalakad kahit na nagdurusa mula sa mga seryosong pinsala sa panloob." Walang pakialam na sabi ni Yumi habang nakatingin kay Felton. Mula sa nag-iisa, malinaw na halata na pareho silang hindi talagang nagbahagi ng isang partikular na magandang relasyon. Anuman ang kaso, natagpuan ni Gerald na siya ay nasa sabik habang iniisip niya, "Sa Yumi dito, tiyak na malalaman ko kung nasaan ang piitan sa ilalim ng lupa ng pamilya Gunter." Kudlid. Kasunod nito, umubos si Felton bago sinabi, "Kahit na si Gerald ay parehong makapangyarihan at mabangis, buhay pa rin ako, hindi ba? Kaya paano kung lumalakad ako ng kaunti? Panipi, manalo ka. Hindi ko akalain na talagang haangga ka sa iba dahil naging mayabang ka basta kilala kita." Sumagot si Yumi, "Medyo nalibang ako kahit hindi niya ito ipinakita." "Kaya, bakit eksaktong dumating ka upang hanapin ako?" Malamig na tanong ni Felton. "Wala naman. Nais ko lamang tanungin kung tunay na kasing lakas ni Gerald na tulad ng inilarawan mo sa kanya. Talaga bang binago niya iyon sa loob ng isang maikling panahon?" Takang tanong ni Yumi. "Pero syempre meron siya. Siya ay marahil ay mas nakakakilabot pa kaysa sa pareho nating naiisip." Sumagot Felton, sinusubukan na gumawa ng isang malaking deal hanggat maaari tungkol kay Gerald. Panipi tuldok. "Kaya totoo talaga ito. Kaya, batay sa kanyang kasalukuyang lakas, mayroon ka bang ideya kung maaabutan siya ng lola?" Tanong ni Yumi. "Sasabihin ko na ito ay malamang na hindi malamang. Kung sa bagay, hindi na siya mahina tulad ng dati. Bukod dito, ang matandang babaeng iyon lamang ay hindi makakaya." Panipi tuldok. "Ha? Ako ibig kong sabihin lola. Ang sinusubukan kong sabihin ay kahit na ang lola at ang King of Judgment Portal ay makasama sa kanya, mahihirapan pa rin silang makuha siya." Itinama ni Felton. Kahit na malapit siya kay Yumi, alam niya na mas makakabuti kung hindi niya ilantad ang kanyang totoong pagkatao sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, mas mabuti na maging ligtas kaysa humihingi ng paumanhin. "Anuman, may gagawin ako sa piitan sa ilalim ng lupa. Maaari mo ba akong dalhin doon, Yumi?" Tanong ni Felton. Bahagyang nakasimangot, hindi niya maiwasang maramdaman na si Felton ay kumikilos na lalong kakaiba ngayon. Habang tiyak na makakakuha siya ng kung ano ang totoong nangyayari sa anumang ibang araw, ang kanyang isipan ay kasalukuyang sobrang abala sa napakalaking pagbabago ng anyo ni Gerald. Hindi alam kung ano ang gagawin sa kahilingan ni Felton, pagkatapos ay sumagot siya, "Bakit mo nais pumunta doon? Tsaka hindi mo ba mapupunta ang sarili mo?" Panipi.
Sa oras na makabalik ako, ang nag-iisa lamang sa akin na item ay ang magic artifact ng aming pamilya. Sa pag-iisip na iyon, kailangan mo akong dalhin doon. Sagot ni Felton. Kabanata 1374. Mangyaring, alam ko kung bakit gusto mong pumunta roon. Alam ko sa katotohanan na ang lola ay nakunan ng dalawang kaibigan ni Gerald at nakalak doon. Gusto mo lang ilabas ang iyong galit sa pamamagitan ng pananakit sa kanila, RT. Sabi ni Yumi nang walang pag-iisip. Kung sa bagay, siya, sa lahat ng mga tao, ang pinaka nakakaunawa sa pagkatao ni Felton. Bullsh asterisk T. Sinusubukan kong isave sila at akayin sila sa isang ligtas na lugar. Ganting sagot ni Felton. Panipi tuldok. Ano ang motibo mo dito? Tingnan mo, nagtanim si Gerald ng isang napakalakas na lason sa loob ng aking katawan. Kung hindi ko ililigtas ang kanyang mga kaibigan, papatayin niya ako. Sapat ba para sa iyo ang kadahilanang iyon? Sumagot Felton, pahiwatig ng takot sa kanyang boses. Panipi tuldok. Kaya't ang kaso, hindi nakakagulat na ang iyong ugali ay nagbago ng napakalaki mula nang bumalik ka. Napakahusay. Dahil si Lola at ako lang ang may susi ng piitan sa ilalim ng lupa, haantong ako sa iyo doon. Sabi ni Yumi sa isang payag na tono. Kung sa bagay, si Yumi mismo ang nagmula sa utak niya sa nakaraang mga araw, iniisip kung paano niya mapakawalan ang mga kakampi ni Gerald. Ang pangalawang Yumi at Felton ay lumakad sa pangunahing mga pintuan ng piitan, agad silang sinalubong ng walang katapusang pagsigaw. Tulad ng nangyari, maraming iba pa ay pinananatiling bilanggo doon. Kahit na, hindi sila ang hinahanap ng duo, kaya simpleng naglakad sila hanggang sa kalaunan ay nakarating sila sa huling piitan. Bago pa man sila makalapit sa pintuan na iyon, gayunpaman, pareho silang nakakarinig ng Aidan na nagbubulwak ng bawat sumpang salita sa libro. Ikaw B***, isa kang masamang matandang hag, ganyan ka. Mabuti mong pakawalan mo muna kami bago ko sampiin ang iyong buong pamilya. Panipi. Matapos buksan ni Yumi ang pinto, habang namumula ng bahagya mula sa lahat ng mga kabastusan, kapwa siya at si Gerald ay kaagad na sinalubong ng paningin ni Aidan at Chester na nagtali ng mga tanikala. Ang kanilang mga torong, sa partikular, ay nakatali ng labis na ligtas, at pareho silang may asol, kumikinang na butil na nakabitin sa kanilang mga dibdib. Anong gusto mo? Kung sapat ang iyong pangahas, sumama ka na sa akin. Gayunpaman, sa totoo lang, ano ang iniisip ko nang napunta ako sa pagsasanay sa pagsubok ng iyong pamilya noon? Upang isipin na minsang isinasaalang-alang ko ang mga Gunters na maging mabuti. Napakabulag ko, huwag mo akong masimulan sa iyong hindi maaasahang mga pangako. Pagkatapos ng lahat, ginagarantiyahan mo kami na makakakuha kami ng hindi bababa sa 3 pagkain bawat araw noong una mo kaming nahuli. Bagamat totoo iyan sa simula, agad itong nabawasan sa 2 pagkain, at pagkatapos ay sa 1. Basta alam mo, wala kaming makain sa nakaraang 2 araw. Kung nais mong mamatay kami ng labis, pagkatapos ay patayin mo lang kami ng direkta. Kami ay naghirap ng sapat. Kapag kami ay patay na, subalit, asahan ang aming boss na maghiganti sa amin. Panipi, mangyaring huminto ka na sa mga kabastusan. Inaamin kong hindi ko napansin ang iyong mga pagkain. Ito ay lamang na ako ay partikular na abala sa isang bagay sa nakaraang ilang araw. Dahil dito, inaamin kong nakalimutan kong mag-order para sa pagkain na may padala sa iyo. Ako ay labis na humihingi ng paumanhin na kinailangan mong magutom sa nagdaang 2 araw, ngunit alamin na tiyak na ipagpapatuloy ko ang pagpapakain sa iyo ng mabuti kung hindi pa ako naging abala. Sagot ni Yumi. Habang hindi niya nagugustuhan kung paano galit na sinimulan siya ni Aidan, dapat niyang aminin na naramdaman niyang bahagyang nagkasala. Tama na ang pagsigaw. Narito kami upang palayain ka ngayon, alam mo. Sa sandaling malaya ka, maaari kang kumain kahit anong gusto mo. Bilasan mo at iwanan ang lugar na ito at tandaan, huwag nang ipakita ang iyong mga mukha sa curtain. Idineklara ni Felton. Kasunod nito, lumingon si Yumi sa parehong Aidan at Chester bago tumanggaw ng mariin sa kanila. Ang pangalawa ay narinig niya iyon, isang tulisan, na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, ay mabilis na umiling bago sinabing, "Ha! Young Master Felton, pinapalaya mo sila, hindi pwede." Panipi, paimpol siyang sinampal kaagad ni Felton bilang tugon bago sumigaw,
Inang asterisk sacker ka. Sino ang mayaman na tagapagmana dito? Ha? Ako ba o ikaw? Panipi. Bumagsak sa lupa mula sa lakas ng sampal, ang pagkahilo ng bandido ay umikot sa kanyang mga paa bago sumagot, "Oh, syempre ikaw ang mayaman na tagapagmana, young Master Felton." Gayunpaman, ang dalawang ito ay pangunahing mga figure sa aming pagsisikap na makuha ang Gerald. Dahil dito, ang Lady Gunther ay nagtanim ng napaka-espesyal na mahiwagang artifact sa loob ng kanilang mga katawan. Ang pangalawa ng mga artifact na iniiwan ng kanilang mga katawan, ang lahat ng kanilang mga panloob na organo ay sabay na sumabog. Ito ay magiging isang kakilakilabot na kamatayan tulad ng iba. Panipi. Oh, mga mahiwagang artifact na sinasabi mo. Sinabi ni Gerald habang binibigyang pansin ang asul, kumikinang nakwinta sa parehong dibdib ni Chester at Aiden. Kaya't mayroon silang mga misteryosong item na naitatanam sa kanila. Ang matandang babaeng iyon ay totoong masama. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa mga magic artifact. Paano natin maaalis ang kanilang mga epekto? Tanong ni Yumi. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Alam ko, gayunpaman, na kailangan ng isang susi upang maando ang mga mahiwagang artifact, at ang susi mismo ay nakaimbak sa silid ni Lady Gunther. Gayunpaman, siya lamang ang pinapayagang pumasok sa lugar na iyon, kaya't natatakot ako na hindi kita matulungan dito. Naiinis na sagot ng bandido. Panipi tuldok. Maaaring naruroon ito, bulong ni Yumi sa sarili na para bang malalim ang iniisip. Panipi tuldok. Mayroon ka bang ideya kung saan ito maaaring maging? Well, maaari akong magkaroon ng isang ideya kung saan eksakto ang susi ay itinatago sa loob ng kanyang silid. Kahit na, walang pinapayagan na pumasok ng walang pahintulot. Kung mahuli kami, tiyak na bibigyan kami ng parusa sa pamilya. Handa ka pa ba gawin ito pagkatapos marinig yun? Tanong ni Yumi. Ano ang dapat matakot? Kung nais niyang pumatay ng sinuman, maaari niya lamang akong patayin. Walang dapat alalahanin. Panipi. Nang marinig yun, agad na tumaas ang respeto ni Yumi kay Gerald. Kung sabagay, ang kailangan lamang ng ilang araw para mapalitan niya si Felton, isang karaniwang hindi masusubwang mayabang na tao, ganito talaga. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy sa pagsasalita ang duo habang dahan-dahan silang lumabas sa piitan. Bago makarating sa pasukan ng piitan, gayunpaman, biglang humarap si Felton kay Aiden, saglit na sandali, bago kumandat ng 2 beses. Natagpuan ni Aiden ang kanyang sarili na nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ng duo na umaalis patungo sa silid ni Aerith. Kudlit tuldok. Ang titig na iyon. Napaisip si Aiden sa kanyang sarili habang unti-unting napapangiti. Sabihin mo, Chester, mayroon akong isang pakiramdam na kami ay kasing ganda ng naisave ngayon. Narito na ang boss. Panipi. Kabanata 1375. Panipi tuldok. Narito ang boss. Tinanong Chester, hindi sigurado kung paano kahit na reaksyon sa pahayag na iyon. Hahaha. Hindi magtatagal bago tayo na-i-save. F***sting lang kayo maghintay, kayong mga Gunters. Kapag malaya na tayo, tiyak na sinusunog ko ang lugar na ito. Ungol ni Aiden sa galit. Ilang sandali pa, dumating sina Felton at Yumi sa silid ni Aerith. Pagpasok, nalaman niya na ang layout ng silid ay hindi partikular na komplikado. Medyo minimalistic, sa katunayan. Ang mga kapansin-pansin lamang na mga bagay doon ay isang desk sa isang gilid ng silid at isang stand sa likuran nito. Panipi tuldok. Dito ba ang lihim na silid? Tanong ni Felton. Dapat ay, pagkatapos ng lahat, si Lola ay may 2 lihim na silid, sa pagkakaalam ko. Hindi ako sigurado kung alam mo ang tungkol dito o hindi, ngunit ang Lola ay may isang lihim na silid na mapupuntahan sa pamamagitan ng kanyang espesyal na pag-aaral. Dito niya ipinakulong ang babaeng nakaputi. Tulad ng para sa silid na ito. Minsan ay nahuli ko si Lola na lumalabas mula sa likuran ng stand noong ako ay mas bata pa. Sa pag-iisip na iyon, dapat mayroong ilang mga kalaban dito na magbubukas ng isang landas sa likod ng stand. Kung ito ay anumang katulad sa paraan ng paglabas ng Lola ng lihim na silid sa kanyang pag-aaral, kung gayon. Habang umaalis ang boses ni Yumi, nanood si Gerald habang naglalakad siya sa gilid ng pag-aaral bago hawakan ang takip ng panulat, nasa mesa iyon, at iniikot ito ng bahagya.
Isang maikling pag-click ang narinig, at bigla na lang, nagsimulang manginig ang istant habang dahan-dahan itong dumulas sa gilid, na inilalantad ang isang dumidilim na butas na patungo sa ilalim ng lupa. Napansin kung gaano siya nagulat, tinanong ni Gerald, hindi mo ba sinabi na nakita mo siyang lumabas sa lugar na iyon dati? Sa gayon, ginawa ko. Ngunit malaki ang pagkakaiba sa lihim na pagpasok sa silid na naalala ko noong bata pa ako. Bukod, hindi mo ba maramdaman iyon? Ang kakatwang lamig na nagmumula sa butas, ungol ni Yumi sa kanyang pagkalito. Panipi tuldok. Ano man ang kaso, ipasok muna natin. Sundin mo ako. Sa totoo lang, si Gerald mismo ay nakaramdam ng isang paglamig na tumakbo din sa kanyang gulugod. Mayroon lamang isang uri ng pambihirang aura na inilabas ng butas, at kung ano man ito, kinatakutan nito ng husto si Gerald. Sa loob ng butas ay may isang mahabang koridor, at ang mga lihim na kompartimento, na puno ng lahat ng uri ng mga bagay ay nakalinya sa buong ito. Pag-iilaw ng isang lampara ng langis na nakita niya, nagsimulang tumingin si Yumi sa paligid. Maya-maya, sumigaw siya, ako, sa palagay ko natagpuan ko ito. Pinapanood habang siya ay masayang naghahawak sa isang asul na alindog ng jade, mismong si Gerald ay nagsimulang maramdaman ng isang nakakaakit na aura na unti-unting lumalakas. Sa pag-iisip na iyon, sinabi niya pagkatapos sa isang medyo natatakot na tinig. Ang aura nito ay halos kapareho ng aura ng mga magic artifact sa parehong mga katawan ni Aiden at Chester. Dapat ito na, ngayon ay huwag na nating sayangin ang oras at iwanan na ang lugar na ito. Panipi, o sige, gayunpaman, noong malapit na silang umalis, pareho silang biglang nakarinig ng isang malakas na ingay sa pag-scrape. Sa oras na napagtanto nila kung ano ang nangyayari, ang pagbubukas sa koridor ay natakpan na, naiwan ang duo na napapaligiran lamang ng patay na katahimikan. Nang mag-iimbestiga pa si Yumi, bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na puwersa na hinihila sa kanya, na sinenyasan siyang sumigaw. Naramdaman mismo ni Gerald ang malakas na puwersa ng pagsipsip, at kahit na ginamit niya kaagad ang kanyang kasanayan sa Thunder Eruption sa kanyang pagtatangka na labanan ito, ang puwersa sa paglaon ay naging napakalakas na halos parang sinisipsip siya sa isang itim na butas. Hindi maipagpatuloy ang paglaban sa puwersa sa puntong iyon, pareho sina Gerald at Yumi na bumagsak sa lupa ng magkasabay. Lamang na nahulog sa isa pang silid na gawa sa bato. Ang pangalawa ay tumama sila sa sahig ng bagong lugar, lahat ng mga ilaw sa loob nito ay agad na nag-ilaw. Pagtingin, pareho sa kanila pagkatapos ay nakakita ng isang multo na itim na ilaw na lumilipad sa paligid ng hangin. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na nakakagulat, biglang nakakabinging sumigaw ang orb ng kadiliman, haha. Naghihintay ako para sa ibang tao maliban kay Aerith na madapa dito. Sabihin mo sa akin, pareho ba kayong mga inapo ng pamilyang Gunter? Panipi, Kabanata 1376, sino ka? At bakit ka nandito sa aming manor? Tanong ng nagulat na si Yumi. Hahaha, ang iyong manor. Ito ang aking manor. Ako ang nagtatag ng pamilyang Gunter, batang babae. Pareho kayong dalawa ay hindi hihigit sa aking mga inapo. Sumagot ang itim na ilaw sa isang malakas na boses bago dahan-daw ang kumuha ng hugis ng isang matanda. Ang pagkakaroon ng puting buhok na naglagay sa paligid ng kanyang matandang ulo at isang balbas na nahulog hanggang sa kanyang dibdib, mahirap tanggihan na ang matandang lalaki ay nagbigay ng impresyon ng isang dalubhasang artista sa martial. Anuman, ang gulat na si Yumi pagkatapos ay sumagot. Ano ang sinabi mo? Mismong si Gerald na ngayon ay nakatingin sa matanda na bahagyang nagulat. Sa sinabi ni Gerald, ang anyo ng pag-iral ng matandang lalaki ay halos kapareho ng sa babaeng nakaputi ang iniisip ang kaluluwa. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ito ay lubos na halata, sa totoo lang, na ang lakas at lakas na mayroon ng matandang lalaki, at maaaring palayain mula sa kanyang sarili, ay mas malakas kumpara sa maaaring makamit ng babaeng nakaputi. Habang ang babaeng nakaputi ay walang iba kundi isang ordinaryong pag-iisip ng kaluluwa bago ang pagsasanib, ang figure na kasalukuyang nakatayo sa harap niya ay napakalaki ng pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya nagkaroon ng lakas at lakas upang maisakatuparan ang kanyang sarili, ngunit siya ay napakalakas din.
Nagtataka si Gerald kung gaano kalakas at kakilakilabot ang antas ng pagsasanay ng matandang lalaki kung talagang nagmamay-ari siya ng isang pisikal na katawan. Sinabi ko na pareho kayong dalawa ay walang iba kundi ang aking mga inapo. Ano, hindi ba sinabi sa inyo ni Irith ang tungkol sa kasaysayan ng pamilyang Gunter dati? Pang-iinis ng matanda. Habang napapailing si Gerald, si Yumi, sa kabilang banda, ay mabilis na tumango bago sabihin, sinabi sa akin ni Lola ang tungkol sa aming mga ninuno mula pa noong bata pa ako. Mula sa sinabi sa akin, ang mga ninuno ng Gunter ay nakakuha ng napakalawak na mga supernatural na kapangyarihan at itinatag ang base ng aming pamilya pagkatapos matuklasan ang ilang mga relikong pangkasaysayan mula sa dakilang sibilisasyon ng unang panahon. Gayunpaman, nang ang aming pamilya sa wakas ay naging sapat na matatag, ang isa sa aming mga ninuno ay nagpunta sa isang paglalakbay upang maghanap ng higit pang mga banal na artifact mula sa mahusay na sibilisasyon ng unang panahon. Sa kasamaang palad, iyon ang huling nakita ng kahit sino sa kanya. Hindi ka maaaring magmungkahi na ikaw ang ninuno na iyon, di ba? Ngunit paano? Kung ikaw talaga ang sinasabing ikaw, bakit ka pinigil ni Lola dito? Tanong ni Yumi. Pinapanood ang matandang lalaki na simpleng tumawa bilang tugon, pagkatapos ay tinanong ni Yumi. Ano ang nakakatawa? Panipi tuldok. Sa palagay ko ay hindi siya nakakulong dito. Sa halip, marahil ay hindi niya maipakita ang kanyang sarili sa ilang mga kadahilanan, kaya naman dinala siya ni Lola sa lihim na silid na ito. Siyempre, kahit na hindi siya umalis sa silid, sigurado akong malayo niyang kinokontrol ang buong pamilya sa buong oras na ito, sabi ni Gerald habang nakatingin sa matanda. Narinig iyon, simpleng sinuri ng matanda si Gerald mula ulo hanggang paa nang may pagtataka. Kasunod nito, umiling siya bago sinabi, hindi ko inaasahan na ang aming pamilya ay magkakaroon pa rin ng disente at may kakayahang mga supling. Inaamin kong tunay kang matalino, apo. Tulad ng sinabi mo, kinokontrol ko ang mga ulo ng pamilyang Gunter sa maraming henerasyon ngayon. Habang bumagsak ang panga ni Yumi sa pagkabigla, si Gerald mismo ay nakaramdam ng kaunting pagtataka, habang sinabi na sa kanya ni Zyla na ang mga Gunters ay isang hindi pangkaraniwang pamilya, napagtanto niya ngayon kung gaano katotoo ang kanyang mga salita. Kahit na kanina pa siya nagtataka kung paano pa nakikipag-ugnay ang mga Gunters sa mga mula sa Judgment Portal sa una, lahat na ngayon ay may katuturan. Tulad ng nangyari, ang totoong utak sa likod ng mga eksena ay ang matandang lalaki na ito, na marahil ay nabuhay ng libu-libong taon, sa buong panahong ito. Sa wakas ay nagsisimulang maniwala sa sinasabi ng matanda, pagkatapos ay sumagot si Yumi. Kaya, tunay na ikaw ang ninuno ng aming pamilya. Ngunit, kung ikaw talaga ang aming ninuno, bakit ka nagtagal dito ng matagal nang hindi ka lumabas? Hindi ka ba nagtagumpay upang maghanap ng higit pang mga banal na artifact? Panipi, iyon ay magiging isang mahabang kwento upang italye. Mahalaga, habang totoo na nagtungo ako upang maghanap ng higit pang mga banal na artifact sa oras na iyon, maunawaan na ang lahat ng mga banal na artifact, sa pangkalahatan, ay may posibilidad na mabantayan ng mga espiritong makalangit. Sa pag-iisip na iyon, nabigo akong alisin ang isa sa mga espiritong makalangit, na nagreresulta sa pagdurog ng aking katawan. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagawa kong makatakas ng maisip ang aking kaluluwa. Dahil ang mga Gunters ay mayroon pa ring maraming malalakas na mga kaaway sa oras na iyon, kinuha ko sa aking sarili na idirekta at kontrolin ang mga Gunters mula sa likuran upang maiwasan ang ganap na pagkawasak ng aming pamilya. Tungkol sa kung bakit ko napangalagaan ang pag-iisip ng aking kaluluwa ng napakatagal, ito ay dahil ang mga ulo ng Gunter ay patuloy na binigyan ako ng mga espiritu na katawan ng maraming mga nangungunang Panginoon. Paliwanag ng matanda, teka, ano ang sinabi mo? Sinasabi mo ba sa akin na ang taunang pagpupulong sa pagsasanay ng aming pamilya ay hindi hihigit sa isang paraan para makuha mo ang espiritual na enerhiya mula sa mga kalaban? Sabi ni Yumi nang biglang napagtanto. Bingo! Nako, kahit na ang mga taong iyon ay nagtataglay ng mga espiritu na katawan, ang kanilang pisikal na mga talento ay hindi nakasalalay sa aking mga pamantayan sa lahat. Kayong dalawa ay walang ideya kung gaano katagal ako naghihintay para sa perpektong pagkakataon na magkaroon ng isang espiritu na katawan na makakatulong sa akin na makamit ang totoong muling pagkakatawang tao. Natatawang sagot ng matanda, panipi tuldok. Ako,
Sa palagay ko nakikita ko ang mas malaking larawan ngayon. Ang taong iyong hangarin na taglayin ay si Gerald, tama ba? Ang isang lola at ang mga mula sa Judgment Portal ay sinusubukan pa ring makuha. Pagkatapos ng lahat, dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng Herculean Primordial Spirit, ang kanyang katawan ay ibang-iba sa isang ordinaryong mortal, tama ba ang hula ko? Tanong ng flabbergasted na si Yumi. Tama ulit, nakikita ko ngayon na ikaw, masyadong matalino. Sabi ng matanda bago tumawa pa. Si Gerald mismo ay sobrang natigilan kaya't nagbulungan siya. Herculean Primordial Spirit. Ano, kahit na nangyayari dito. Panipi. Anuman ang kaso, sigurado si Gerald ngayon sa isang bagay. Ang mga taong ito ay kasalukuyang naghahanap ng labi sa kanya dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang mahusay na lihim na kailangan nila. Kabanata 1377. Sa katunayan, sa sandaling pag-aari ko ang katawan ni Gerald, tiyak na makakagawa ako ng isang mahusay na pagbabalik. Kasunod nito, ang aming pamilya ay maaaring magtungo sa Jailatry ng magkasama, isang perpektong mundo para sa mga Gunters upang maghari bilang kataas-taas ang mga pinuno. Sa ngayon, ang aming pamilya ay magiging ganap na kontrol ng parehong langit at lupa. Dagdag pa ng matanda, habang siya ay chuckled na nananabik. Panipi tuldok. Anuman, pinangunahan mo kaming pareho dito dahil lamang sa nais mong sabihin sa amin ang lahat ng ito. Tanong ni Yumi, iyan ay isang magandang katanungan. Kita nyo, habang ang katawan ni Gerald ay natural na magiging pinakamahusay na pagpipilian para sa akin, si Irith at ang iba pa ay napakatanga. Matapos ang matagal na paghihintay sa pag-aalala dito, ayokong maghintay pa. Naidaragdag iyon sa katotohanang nag-aalala ako ng bahagyan na mapahamak ni Irith ang katawan na nais kong magkaroon, pinaplano ko ang aking pagbalik na nauna. Gayunpaman, upang magawa ito, kakailanganin ko muna ng angkop na katawan para sa akin upang meekma, at kapwa ng iyong mga katawan ay lilito na nagtataglay ng sapat na aura, sagot ng matanda. Paglingon kay Gerald, pagkatapos ay idinagdag niya, lalo na ang apo ko dito. Sa totoo lang, sa palagay ko hindi magkakaroon kahit kanino kahit malapit na maging kasing akmo niya. Panipi, ikaw, ano, ngunit siya ang iyong inapo. Hindi mo man lang siya hinayaan na bitawan siya. Nagtatakang tanong ni Yumi. Sa totoo lang, kahit nasaktan ng matandang lalaki si Felton, si Yumi ay hindi makaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa alang-alang kay Felton. Kung tutuusin, si Felton ay isang malademonyo, malupit, at masasamang tao. Sa madaling salita, ang pagkamatay niya ay talagang magiging isang magandang bagay. Kahit na, pakiramdam pa rin nito ay sobrang awkward kay Yumi dahil alam niya na ngayon na ang taong nagpaplano na saktan si Felton ay ninuno ng kanyang pamilya na iginagalang at hinahangaan ng lahat. Alam na simpleng nagsilbi upang palakasin ang kanyang kakulangan sa ginhawa. Aba, wala naman talaga akong pagpipilian. Anuman, ang aming pamilya ay nakagawa ng maayos sa kasalukuyan, kaya't ang iyong sakripisyo, upang masiguro ang isang mas magandang kinabukasan para sa mga Gunters, ay tiyak na sulit. Pangungot siya ng matandang lalaki habang ngumiti ng pilit. Ang pagkamangha ay nasasalamin sa mga mata ni Gerald nang sa wakas ay napagtanto niya kung saan nagmula ang mapanganib na aura na naramdaman niya sa pagpasok sa lugar na ito. Ang isiping ang matandang ito ay magiging napakalupit at walang puso, kahit na ang mga ligaw na hayop ay laging binabantayan ng kanilang mga anak. Ngunit ang matandang ito, hindi man niya nais na pakawalan ang kanyang sariling supling. Habang umatras si Gerald, tumawa ang matandang lalaki bago nginisyan, ngayon, hindi na kailangang matakot. Siguraduhin kong bawasan ang sakit hanggat maaari. Panipi, pinapanood habang ang kaluluwa ng matanda ay sumisid diretso para kay Gerald, agad na inubos ni Gerald ang lahat ng mahahalagang chi ng Thunder sa kanyang katawan upang labanan ang atake. Pagkabunggo, isang malakas na tunog ang maririnig. Kahit na si Gerald ay nagkaroon ng Thunder Essential Chi Aura Up upang ipagtanggol ang kanyang sarili, mas nagpatuloy ang pagtulak ng kaluluwa ng matandang lalaki, mas maramdaman ni Gerald ang kanyang sariling kaluluwa na nanginginig. Ang kanyang kaluluwa ay hindi lamang ang nanginginig, at habang ang katawan ni Gerald ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan, natagpuan niya ang kanyang sarili na natikman ng isang pamilyar na tamis sa kanyang bibig habang ang dugo ay nagsimulang umapaw mula rito. Pinapayuhan ko kayo na huwag magpatuloy na makisali sa walang kabuluhang pagtutol.
Kung sa bagay, gagawin lang nitong mas masakit para sa iyo ang mga bagay. Ngumuso ng matandang ngisi. Makalipas ang ilang segundo nang ang ngiti sa mukha ng matandang lalaki ay dahan-daang nawala. Maging isang ekspresyon lamang ng labis na hindi paniniwala. Naensayado ko na ang diskarteng ito, na nagpapahintulot sa akin na malayang ilipat ang pag-iisip ng aking kaluluwa, sa sobrang haba na talagang isang dalubhasa ako rito. Kung tama, hindi ako dapat gumawa ng anumang pagkakamali habang ginagamit ang diskarteng. Gayunpaman, bakit ito ang isang lumalakas na kapangyarihan na nagtataboy sa akin tuwing susubukan kong hawakan ang iyong kaluluwa? Sa takot na sabi ng matandang lalaki habang mabilis siyang umatras ng medyo malayo kay Gerald, ang ekspresyon nito ay magkahalong kakulaitan at kahihiyan. Sa lakas na kasalukuyang taglay ng matandang lalaki, imposible sa kanya na hindi maunawaan ang kaluluwa ng sinuman, anuman ang lakas o talento ng taong iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, imposible rin para sa isang supling ng Gunter na magtaglay ng napakalakas na lakas ng kaluluwa. Kalimutan ang pagsalakay sa kaluluwa ng binatang ito, ang kaluluwa ni Gerald ay may kakayahang sirain ang sariling pag-iisip ng matanda sa kaluluwa. Ngunit paano ito posible? Ikaw, hindi ka nagmula sa aking pamilya, ikaw ba? Sino ka? Ungol ng matalino matandang lalaki na ngayon ay maaaring sabihin na may isang bagay na hindi tama. Ang lakas na tinataglay ng kabataang ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Alam ang katotohanang madali nitong masisira ang kanyang pag-iisip ng kaluluwa. Alam ng matandang lalaki na napakaswerte niya na nakakuha palayo sa oras. Ang pangalan niya ay Felton Gunter, lolo sa tuhod. Walang simpleng paraan na hindi siya supling ng Gunter. Paliwanag ni Yumi. Alam na alam ko kung sino si Felton. Patuloy siyang sinasanay ni Irith upang maging kahalili ng susunod na henerasyon ng pamilyang Gunter, kaya alam ko ang saklaw ng lakas ng kapangyarihan ni Felton. Sa nasabing iyon, ang taong sumama sa iyo mas maaga ay tiyak na hindi Felton. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kaluluwa ng taong ito ay napakalakas na kahit ako ay kinikilabutan dito. Sagot ng matandang lalaki na kinilabutan ng takot. Kabanata 1378. Narinig iyon, humarap si Yumi kay Felton na manghang-mangha at agad na naramdaman na may mali. Para sa isa, hindi pa niya nakikita ang mga mata ni Felton na tulad noon. Ngumiti ng mahina, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Tama ka, hindi ako si Felton. Panipi, sabihin sa katotohanan, kahit na wala siyang ideya kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Habang siya ay nakadama ng labis na pagkahilo matapos na masaktan ang kaluluwa ng matandang iyon kanina, hindi nagtagal bago ang isang mabilis na mahalagang chi biglang nagsimulang punan ang kanyang katawan. Ito ay tulad ng kung ang isang Diyos ng tubig ay nakabangga laban sa isang bundok, na naging sanhi ng lahat ng mahahalagang chi na napadako sa loob upang sumabog sa sandaling lumitaw ang isang basag. Upang gawing simple ang mga bagay, ang katawan ni Gerald ay kasalukuyang umaapaw ng lakas, at kasama nito, ay dumating sa isang lubos na mapanirang aura. Tulad ng napagtanto ni Gerald na hindi na niya kailangang matakot pa sa matanda, ang nagulat na si Yumi ay sumigaw. Kung gayon, kung hindi ka Felton, sino ka? Panipi, ako ang pumatay sa kanya. Casual na sagot ni Gerald. Ikaw, pinatay mo si Felton, sabi ni Yumi habang umatras ng ilang hakbang. Kahit na, mayroon na siyang isang magandang hulaan kung sino ang taong nakatayo bago siya tunay na. Maaari ba talaga itong siya? Habang binubyelay-byelay ni Yumi ang kanyang conclusion, ang galit na matandang lalaki ay umungal, Ikaw ay bata, hindi lamang pinatay mo ang aking inapo, ngunit pinagbalat mo din ang iyong sarili upang ikaw ay makapasok lamang sa lihim na silid ng aming pamilya. Hindi nakakagulat na ang iyong mahahalagang chi ay naramdaman na ibang-iba kumpara sa natitirang mga miyembro ng pamilya Gunter. Panipi. Tulad ng paghahanda ng matandang lalaki. Upang kumilos muli, bigla siyang natahimik sa lugar nang makita niya ang tila isang mahina, gininto ang ilaw na kumikinang sa buong katawan ni Gerald. Tuldok. Ito ay ang parehong gintong ilaw na mas una sa kanya nasaktan. Ano ito? Bakit parang ang lakas ng iyong kaluluwa ay patuloy na lumalakas at lumalakas? Ilang sandali lamang, ngunit ang aura na ibinubuga ng iyong katawan ay tumaas ng maraming mga antas na. Ungol ng matanda habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala.
Magtatapat ako at sasabihin na wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Ang alam ko, gayunpaman, ay ang malakas na epekto sa aking kaluluwa. Nang inatake mo ako kanina, tila naglabas ng isang bagay na pinigilan sa loob ng aking katawan sa pinakamahabang oras. Sa nasabing iyon, pinupuno na ako nito ng matinding lakas. Sagot ng usyosong si Gerald sa halip na casual. Ikaw ay napupuno ng matinding lakas. Nagtatakang tanong ng matanda, sa totoo lang. Sa kung gaano ako katatag ngayon, magiging prangka ako at sasabihin na mayroon na akong mga paraan upang madaling sirain ka sa ilang segundo. Talagang nagtataka ako kung paano mo nagawang matrigger ang lahat ng ito, kaya, dahil nangyari ang lahat ng ito sa pangalawang atake mo sa akin, bakit hindi mo subukang atakehin ulit ako? Tanong ni Gerald sa isang usyosong tono habang nakangiti siya ng mapangiti. Panipi tuldok. Yun, yutol ng matandang lalaki habang nagsisimulang humihingal na masidi. Sa puntong iyon, ang gininto ang ilaw ay lumago ng labis na tila napapaloob nito si Gerald sa loob ng isang orb ng ilaw. Habang natapos ng ilaw ang proseso ng paghalay nito, ang lakas na inilabas nito ay lalo pang sumisindek sa matandang lalaki. Matapos makatingin ng ilang sandali kay Gerald, nanlaki ang mga mata ng matanda nang umatras ng ilang hakbang sa sobrang takot. Tila naiintindihan kung ano ang nangyayari ngayon, pagkatapos ay sinabi ng matanda, Ito ang unang yugto ng Herculean Golden Primordial Spirit. Tila ito ang unang antas na potensyal na pagpapalabas ng Herculean Primordial Spirit. Na maaaring mga hulugan lamang na, ikaw si Gerald. Panipi, Kabanata 1379. Panipi tuldok. Gerald. Tanong ni Yumi, nakatingin kay Gerald nang malapad ang mata. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay sumagot si Gerald, habang pinag-uusapan ni Zyla ang tungkol sa Herculean Golden Primordial Spirit, na nabanggit mo lang hindi niya ito gaanong detalyado. Sa pag-iisip na iyon, kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Ano nga ba ito? Mula sa kung ano ang maaari kong hulaan, tila tinutukoy mo ang lihim na nakatago sa loob ko. Kung ang hari ng hatol na portal ay dumating dito upang makuha lamang ang lihim na ito. Panipi, nang marinig iyon, agad na lumiwanag ang mga mata ng matandang lalaki habang sumisigaw, kaya't ikaw talaga, Gerald. Habang siya ay labis na natuwa na si Gerald ay sa wakas ay nakatayo sa harap niya ngayon, siya ay sabay na nalungkot nang malaman na ang kasalukuyang potensyal at lakas ni Gerald ay medyo napakahirap para sa kanya na hawakan. Alam din ng matanda na kahit na ang kaunting pag-iingat, sa kanyang ngalan, ay maaaring magwakas sa galit kay Gerald, na winuwasak din ng Gunter Manor at kalaunan, ang natitirang pamilya niya sa kabila ng pagiging maingat nila sa buong oras na ito. Anuman ang kaso, lumitaw na siya ang tumulong kay Gerald na i-unlock ang unang yugto ng paglabas ng Herculean Golden Primordial Spirit. To think na ganito na siya kakilabot sa kabila ng pagiging nasa unang yugto pa lang. Impyerno, hindi pa nakuha ni Gerald ang buong lakas ng unang yugto. Kung isang araw ay may unlock niya ang lahat ng siyam na yugto ng Herculean Primordial Spirit, tiyak na masisira niya ang buong mundo sa isang kislap lamang ng kanyang daliri. Gaano? Ketekot takot, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ano nga ba ang Herculean Golden Primordial Spirit? Tanong ni Gerald. Panipi tuldok. Ito ang potensyal na umiiral sa loob mo. Sa tuwing ito ay inilalabas, palalakasan nito ang potensyal ng tatlong mga lupain. Ang nasabing potensyal ay sapat na upang mabaliw ang sinumang may pagsasanay sa martial arts. Paliwanag ng matanda, ito, potensyal, nasa katawan ko ba ito? Tinanong ni Gerald na hindi napansin ang matandang dahan-daang gumalaw ng kanyang mga kamay, palihim na tinitipon ang kanyang mahahalagang chi. Bingo! Sabihin mo sa akin, kilala mo ba kung sino ka? Tinanong ng matanda sa tahimik na boses bago sumubo. Sino ako? Tanong ni Gerald. Natapos ang pangalawang tanong ni Gerald, biglang itinaas ng matanda ang kanyang ulo bago ilunsad ang isang atake kay Gerald ng buong lakas. Dahil ang pinakapangit na posibleng kalalabasan, sa kanya, ay naging realidad na ngayon, alam niya na hindi niya maaaring payagan si Gerald na magpatuloy sa pag-unlad pa. Kung ginawa niya, kung gayon ang libu-libong taon niyang paghahanda para sa lahat ng ito ay magiging wala. Ang natitira lamang niyang pagpipilian ay ang labanan si Gerald. Habang lumalaki ang palad ng matanda ng pulgada ang layo mula sa dibdib ni Gerald,
biglang lumitaw muli ang ginintoang ilaw kung saan balak niyang magwelga, sanhi ng sumabog na tunog. Hindi lamang ang pag-iisip ng kaluluwa ng matanda ang nanginginig habang lumilipad ito paatros, ngunit ang kadiliman na pumapalibot sa kanyang katawan ay agad ding nawala. Dahil sa biglaang kawalang tatag ng pag-iisip ng kanyang kaluluwa, ang matandang lalaki ay agad na sumigaw sa sobrang sakit habang nakatitig kay Gerald ng lubos na kinilabutan na mga mata. Sa pamamagitan ng Diyos, na-unlock mo lang ang unang yugto ng iyong potensyal ngunit may kakayahan ka na ring batasin ang pag-iisip ng aking kaluluwa. Paano posible ang anuman sa mga ito? Sigaw ng matanda, mukhang desperado na ngayon. Pinapanood habang ang kanyang pag-iisip ng kaluluwa ay dahan-dahang nawala. Ang matandang lalaki ay maaari lamang umiyak ng hysterically sa lahat ng sakit na nararanasan. Dumating na siya sa malayo na ito, gayunpaman, hindi. Hindi lamang siya makikipagkasundo dito. Hindi na lang siya masisira ng ganito. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ay lumingon siya upang masulyapan ang takot na si Yumi, na nakatingin pa rin kay Gerald, bago tumakbo papunta sa kanya. Kahit na hindi niya maigalaw ang kaluluwa ni Gerald, kahit papaano ay maibalik pa niya ang katawan ni Yumi. Sa paggawa nito, siya, kahit papaano, ay may pautang pa rin sa buhay. Mag-ingat ka. Sigaw ni Gerald habang nakaturo ang mga daliri kay Yumi bago tinatakan ang posisyon sa pagitan ng kilay nito. Hindi kinaya ang lakas ni Gerald, agad siyang nahimete sa lugar. Alam ni Gerald ang isa o dalawa tungkol sa nababagay na mga katawan mula kay Leo, at alam niya kung ano ang kailangang gawin upang maiwasan ang pagpasok ng isang kaluluwa sa katawan ng ibang tao. Totoo sa mga turo ni Leo, anuman ang lakas ng matanda, wala nang magagawa pa sa sitwasyon. Sasabihin ko ito ngayon na nawala sa iyo ang karapatang tawagan ang iyong sarili na ninuno ng mga Gunters noong unang panahon. Sa aking mga mata, wala kang iba kundi isang matandang demonyo na nabuhay ng libu-libong taon. Sa pag-iisip na iyon, naniniwala ako na oras na ng pagkasira mo. Sabi ni Gerald, hindi. Mangyaring huwag sirain ako. Teka, panipi. Natural, hindi makikinig si Gerald ng isang salitang sinabi niya. Alam ni Gerald na ang matanda ay hindi gaanong natatakot sa kanyang mahahalagang chi, o sa kanyang lakas. Hindi, ang matandang lalaki ay lubos na kinilabutan sa pag-iisip ng kaluluwa. Kung, sa bagay, ang pag-iisip ng kaluluwa ni Gerald ay maraming beses na mas malakas kumpara sa matanda. Impyerno, ang naisip ni Gerald na kaluluwa ay may kakayahang wakasan ang matandang lalaki sa isang iglap ng isang daliri. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay naglabas si Gerald ng isang malaking kapangyarihan mula sa kanyang pag-iisip ng kaluluwa. Hangad nito patungo sa matandang lalaki, pagkatapos ay malamig na sumigaw si Gerald, "The hell with you." Kabanata 1380. Ang gininto ang ilaw ni Gerald pagkatapos ay kumurap bago ganap na binalot ang mahina na, itim na ilaw. At sa pamamagitan nito, ang itim na ilaw ay wala na, tuluyan ng nalulula ng napakalawak na lakas. Kaya't ang aking potensyal ay pinalabas sa wakas. Kung ito talaga ang Herculean Primordial Spirit, kung gayon nangangahulugan ito na matagumpay kung na-unlock ang unang yugto ng Primordial Spirit. Kahit na nagtataka ako, kapag na-unlock ko ang lahat ng siyam na yugto, magkakaroon ba talaga ako ng kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak sa kapwa langit at lupa? Nagtatakang naisip ni Gerald sa sarili. Anuman ang kaso, tinaas ni Gerald mula sa lupa ang walang malay na si Yumi bago wasakin ang kanyang maskara, ilantad ang kanyang tunay na mukha. Nang malapit na siyang umalis kasama siya, gayunpaman, bigla niyang napansin ang isang kakaibang piraso ng kagamitan na itinayo sa gitna ng lihim na silid. Ito ay tulad ng isang uri ng pool, at sa itaas nito, ay isang asul na ilaw na nagkalat ng asul na likido mula rito, hindi katulad ng kung paano gumana ang automatikong mga fountain ng tubig. Ang pool mismo ay tila naglalabas ng sarili nitong asul na glow. Ito dapat ang sinabi sa akin ni Felton, dapat ito ang batong pamagat ng pamilyang ito, na may mga lihim na diskarte, na ginagamit upang sanayin ang kanilang lakas sa loob. Sa madaling salita, ito dapat ang mapagkukunan ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Napaisip si Gerald sa sarili. Aba, dahil narito na rin ako, maaari ko ring sulitin ang sitwasyon. Upang mabayaran ang iyong kabaitan, magpapasa ako ng isang espesyal na pamamaraan sa pagsasanay sa iyo, Yumi.
Gayunpaman, talagang parang pareho tayong hindi kailanman makakapunta sa parehong landas pagkatapos ng lahat. Ungol ni Gerald na may isang nakangiting-ngiti habang umiling. Kasunod nito, nagtipon siya ng kaunting lakas sa kanyang palad bago pasabog ang puro enerhiya sa batong panulok. Nang tamaan ang marka nito, ang asul na kristal na globo ay gamulong sa gilid at ang batong plataporma ay natapos na magwasak sa mga piraso ng isang paputok na tunog, na sanhi ng likido sa pool na agad na damaloy. Tingnan natin kung gaano kamayabang ang maaari mong ipagpatuloy ang pagiging matapos itong alisin mula sa iyo. Ninisya ni Gerald bago kunin ang asul na kristal na globo at iiwan para sa kabutihan. Samantala, si Aerith, na naging abala sa pag-uutos sa natitirang Gunther sa kanyang paghahanap kay Gerald, ay biglang naramdaman ang pagtibay ng kanyang puso, na hinimok siyang manginig at sumigaw, may isang bagay na hindi tama. Ano ito, Lady Aerith? Tanong ng isa sa kanyang mga nasasakupan. May nangyari sa bahay, tila naalag ang aming pundasyon. Sagot ni Aerith habang nakasimangot siya. Alam niya sa isang katotohanan na ang lugar kung saan nakatago ang kanilang pundasyon ay labis na malalim at nakatago ng maayos. Ano pa, ang siya, ay nakatayo rin doon. Sa pag-iisip na iyon, paano ito umiling? Kung ang mga Gunthers ay wala ng pundasyon, hindi na nila matuloy na magpatuloy sa paggawa ng anumang pag-unlad sa kanilang pagsasanay. Kung mangyari ito, pagkatapos ay ang lahat ng magagawa ng Gunther sa hinaharap ay umupo ng walang ginagawa hanggang sa matuyo ang kanilang kapalaran. Pinakamasamang dumating sa pinakamasamang kalagayan, ang tatagal ng ilang taon para doon ay wala ng mga bagong Gunthers na nagtataglay ng anumang kaalaman sa mga lihim na diskarte. Habang iniisip niya iyon, biglang tumawag ang isa sa kanyang mga nasasakupan sa isang gulat na boses, "W, nakita namin siya." "Lady Aerith, nakita namin siya." "Panipi, ano, nahanap mo na si Gerald?" "Gayun din, bakit parang gulat na gulat ka?" tanong ni Aerith habang ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Paglingon upang harapin ang direksyon ng boses, nakita niya ang maraming mga Gunthers na nagdadala ng isang tao habang sila ay sumugod sa kanya. Galpang, ang nasasakupan pagkatapos ay malungkot na sumagot. Hindi ito si Gerald, Lady Aerith. Kami, natagpuan namin ang katawan ni G. Felton. Ano ang sinabi mo?" "Ang katawan ni Felton," sabi ni Aerith nang maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Sa oras na tumayo ang mga nasasakupan sa harapan niya kasama ang katawan ni Felton, pakiramdam ni Aerith ay sobrang nahimite dahil sa pagkabigla kaya't hiniling niya na may sumuporta sa kanyang katawan. Nang maingat na siyasatin ang katawan, mabigat ang loob niyang kilalanin na ang kanyang apo ay patay na. Ngunit paano ito magiging? Hindi ba siya umuwi na? Bakit nandito ang kanyang bangkay? Tuldok, tuldok, tuldok. Kung nandito siya sa buong oras na ito. Kung gayon, sino ang Felton na bumalik sa Gunther Manor? Tulad ng isang dagat ng mga katanungan na lumitaw sa kanyang puso, dahan-dahan niyang sinimulang i-connecta ang mga tuldok. Bago ang kanyang mga mata ay lumaki sa labis na pagtataka. Masama ito. Lahat po, magmadali at bumalik sa Gunther Manor kasama ko. Utos ni Aerith.